Magandang morning sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Boom, pakum, boom, boom, pakum, boom. Ang aga-aga ang ingay ko dito sa amin. Hindi kasi, mga minamahal, ngayong araw po kasi yung flight ko papunta ng Manila. So, see you mga minamahal, see you tomorrow. Kasi bus yung sasakyan ko, hindi pala airplane. Ngayon yung sakay ko, papuntang Manila. Eh, syempre, meron tayong mga bagay na dapat asikasuhin. By the way, nandyan din si Takero. Kompleto yung MTM trio, mga minamahal. Si Takero, si Mark, tapos si Mima. Boom, 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 boom. Ito na yung balita natin today. Ito, mga minamahal, makinig kayo, Kasi diba itong si Bato de la Rosa, ganito kasi yung kwento. Background muna ba tayo, mga minamahal? Background ba muna tayo, So, ganito kasi ang kwento, mga minamahal. Diba, si Trillanes, nagparapost ba? Malaki yung echo, Si Trillanes, nagparapost ba? So, ang post ni Trillanes na sinususpetsahan, so gustong paimbestigahan ng International Criminal Court, itong si Bato, si Eliazar Mata, si Karamat, si Eldelberto, basta 5. Ay, mali. 5 po yung gustong paimbestigahan ng ICC. Hingil nga po dito sa kanilang approach sa war on drugs. And wala naman problema doon. Kasi tama lang naman na dapat paimbestigahan sila at kunin yung side ng mga gunggong na to. Kasi unang-una nga, ang baboy ba ng approach nila sa usapin ng war on drugs? Alam niyo yan, mga minamahal, kung saan naging accomplishment pa nga mismo yung humigit kumulang 20,000, 'di ba, sa first year pa lang ni former President Duterte as a president. Naging accomplishment nila yung 20,000 na natigibumbum. And then, nagpatuloy yon hanggang sa tayo ay umalis na nga dito sa International Criminal Court kasi may pagkakasala. Diba? Hindi naman talaga yan naalis kung walang kasalanan yan, Parang niloloko nyo kami, no? So, anyway, ganito yung nangyari, mga minamahal. Diba nagsalita itong si Solgen Guevara? Oy, partida, dating lawyer yun ni Digong. Nagsalita itong si Menardo Guevara. Ang sabi ni Guevara, hindi daw po nila pwedeng pigilan ang pag-imbestiga ng ICC. Diba? Pero hindi sila makikipag-cooperate. Kung tatanungin ako dyan, ano yung punto mo dyan, Mima? Well, para sa akin, it's a fair and balanced game. Kasi totoo naman, wala na pong jurisdiction ng ICC ngayon. Kasi umalis na tayo. Pero during 2016 to 2019, yung hype yung mga patayan noon, miyembro pa po tayo ng International Criminal Court. So, meron pong karapatan ng ICC sa mga panahong iyan para paimbestigahan yung mga kaso nung mga panahong iyan. Yun po yung kanilang iimbestigahan. So, kaya nga, sabi ni Menardo Guevara, hindi natin pipigilan na mag-imbestiga ang ICC, pero hindi tayo makikipag-cooperate kasi wala na pong hudikatura. Tapos, sinundan pa din yan ng salita ni Remulla, ni Department of Justice Secretary Boying Remulla, na kung saan, sa pagsasalita ni Remulla, doon na din sila kumambyo. Ano yung sabi ni Jesus Crispin Remulla? Na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC, pero meron po tayong karapatan at cooperation dito nga sa Interpol. Kasi umalis lang naman tayo sa ICC, pero meron pa din tayong duties and responsibilities dito sa Interpol. Kasi tayo lang yung kalmot ng kalmot sa kanila, tapos pag sila yung kumalmot sa atin, hindi tayo magpapakalmot. Ano yun? Di ba lugi daw? So ngayon, tingnan nyo di ba yung nangyari kay Tevis? Di ba ano yung nangyari kay Tevis? Di ba nahuli? Bakit siya nahuli? Because of Interpol.
So, hindi pwede yung gano'n na tayo lang yung kakalmo. Tapos, pag sila yung may kickback, hindi tayo bibigay. At saka, unang-unang mga minamahal, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero, sino ba yung isa sa mga pumirma doon sa ICC para maging miyembro tayo ng Rome Statute? Di ba si PBBM, isa din po siya sa mga signatories? So, di ba, napaka-hipokrito naman ng ating presidente kung 'di ba kung hindi niya papayagan ng ICC na mag-investigate sa bansang Pilipinas on behalf na din po yan sa ating mga kapwa Filipino na ginawa ng kasalanan nga ni former President Duterte. 'Di ba yung pambababoy nila sa Pilipino. So ngayon kahapon, nag-content din ako. Kasi itong si Bato, ang sabi niya, pabale-balentong daw itong ating administrasyon. To the point na mayroon siyang pinupunto wait lang. Na pinagtaksilan daw siya ng gobyerno. Yun yung sabi ni Bato, di ba kahapon? Yan, sabi niya, pinagtaksilan ako ng gobyerno. Ang dami niyang ebas, ang dami niyang kuda, ang dami niyang sinasabi. Pinagtaksilan daw siya, kesyo dahil parang kumakambyo daw ang ating government dito sa ICC. Unang-una ba to, mas malala yung ginawa mong pagtataksil kay Mig Zubiri. Yun yung totoo doon. Hindi ka pinagtaksilan, mas malala yung pagtataksil mo kay Mig Zubiri. Pero anyway, sa usaping pagtataksil, di ba yung ginawa nyo, isang malaking kataksilan din yun? Ha? Ano yung ginawa nila, mga minamahal? Yung ginawa ng mga yawang to, alam nyo ba kung ano yung ginawa ng mga yawang to? Di ba, pumatay sila, tapos mayroong nausong pugot ulo, bayad pugot ulo noon, ganyan-ganyan. So, di ba, mas malaking kataksilan yun, yung binababoy nyo, yung mga Pilipino, na despite na sinasabi ninyo na I hate drugs, tas malalaman namin na ikaw pala ang delivery boy ng pera galing sa droga, di umano, according kay Montulfo, diba? Tapos, tinitigi-bumbum nyo yung mga kakompetensya ninyo. So, diba, yun yung traidor sa bayan. Hindi traidor si PBBM, kayo yung nagtaksil sa bayan. At saka isa pa, Bato de la Rosa, kayo din yung may kagagawan yan kung bakit kayo napunta sa ganitong sitwasyon. Diba, kayo yung may kagagawan yan. O tapos ngayon sasabihin niya, tinraidor daw siya. So after niyo magsalita ng tinraidor daw siya, syempre ang daming mga kickback na mga comments sa kanya. Kumambyo. Ano yung pagkambyo niya? Ito, papakita ko sa inyo mga minamahal. Sabi niya dito, Senator De La Rosa, handang harapin ng ICC interview at posibleng Interpol arrest sa Duterte drug war. Yan po yung sabi niya. Yan. Kumbaga parang handa na daw siyang harapin ng ICC interview. Ano to? Laglaga na? Hindi kasi guys, ganito yung basa ko. Parang sinasabi niya na aamin na lang siya. Diba? Parang yun yung gusto niyang i-insist na aamin na lang siya sa kanyang ginawang pagkakasala. Parang hindi, ganun yung basa ko dito sa Ganon yung basa ko dito sa sa binitawan niyang salita. Kasi hindi naman bobo si Mima Alicia para hindi agad magets itong kanyang pinupunto. Bukod pa doon, meron din akong isang napansin. Susuko na ba itong si Bato de la Rosa? Hoy, ako yung nagtatanong lang ako, susuko na ba kaya itong si Bato de la Rosa? Diba, mga minamahal. Anyway, sige, pakinggan nyo tong video ni Bato. Pinot-pinot ibang emoji, Eto, pakinggan nyo. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiksyon sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Ito ay umaasa pa din talaga itong si Bato na hindi pa papasukin ni PBBM ang tawag ito, ang ICC. Kayo nga tapos na ba kayo sa hakbang ng maisog nyo? Kay PBBM turn na naman to. Weather lang yan. Kayo nga, hindi nga kayo pinigilang maghakbang ng maisog Diba? Tapos yung ICC pa, pipigilan ninyo. Ano kayong mga hibang?
tarantado. Tapos ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi trabaho ng bansa na pigilan ang aksyon ng International Criminal Police Organization o Interpol. Sa gitna ito ng posibleng paglalabas ng arrest order ng ICC laban sa mga sangkot sa war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kung magkakagayon, maaaring makipagtulungan ng ICC sa Interpol na ipatupad ang arrest order. Ngunit nanindigan si Senator De La Rosa na hindi ito pasa sa ilalim sa jurisdiksyon ng ICC at Interpol kundi sa mga otoridad lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Kumpiyansa din ang dating Philippine National Police Chief na sakaling humingi ng tulong sa Interpol o ang Interpol sa PNP ay susunod lamang sa utos ng Pangulo ng Bansa at wala sa ilalim ng ICC. Sa kabila, kung nais lamang humingi ng impormasyon ang Interpol at ICC sa kanya at handa naman itong sagutin ng Senador. Oh. They are going to make a formal communication with me. At itingnan ko paano yung laman ng communication at kung sabihin nila na mag-interview lang, why not? Why not? As a normal being, as a normal na human being, hindi naman ako bastos. Kung mayroong magkatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over my person. Tingnan mo, gago pa rin hanggang ngayon. O hindi niya daw nire-recognize ang jurisdiction ng ICC. Senador ka ba? Tarantado. Parang may kalungkutan itong si Bato, no? Hindi niya daw nire-recognize ang jurisdiction ng ICC pero handa siyang magpa-interview. Tingnan mo, gago. Play safe yan. Pag ganyan mga minamahal, ang tawag dyan, play safe. Diba? So ngayon, narinig niyo yung side ni Bato, o willing daw siyang magpa-interview. So ano yung ipapa-interview mo? Ilalaglag mo si Digong? Ay, lalaglag mo si Digong, yan ba yun? Diba? Kaloka. So dapat lang, gumawa ng kasalanan yan eh. Oy, unat-unat mga minamahal. Gusto kong ibigay yung full na banat ko. Yung full na lakas ko kasi baka magising yung mga kasamahan ko dito. Nandito kasi sila ngayon. Natulog. Sinamahan ako kasi nga aalis ako bukas. Bukas, hindi ngayon. Aalis ako ngayon. So, sinamahan nila ako kagabi. So, yun po guys. Talagang weather lang yan. Diba? Si Bato de la Rosa, handang harapin daw ang ICC. Di wow. Handa daw harapin yung ICC. Di wow. Hindi, tama lang naman na harapin mo yung ICC. Involve yung pangalan mo eh. Diba? Involve yung pangalan mo. Harapin mo yan. Yan yung hindi mo na makikita yung apo mo. Pag nahuli ka ng ICC, kaya dapat ikanta mo na. Itong si Digong. So, yun po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah, mga minamahal. Bago tayo paalam, dapat sayaw muna.